Okay, live na tayo. Good morning everyone. Ito na naman po si caregiver Nana ng Illinois, USA. Panibagong araw na naman tayo. Masyado ng maraming question ang ating aspetong politika. Diba? Nagagalit si Vice President. Diba? Okay. How big is your faith? Kaya bang magpagalaw ng mga bundok, mountains, ng iyong faith? Naku, nagkatina naman ako ng ibuhok ko. Akala ko pa naman maayos. Dami ko ng gray hair. Tayo po, marami tayong naisabuhay diba? Marami tayong mga bagay na isinasaalang-alang. Ano yung priorities mo? Ano yung gusto mong makuha o gusto mong makamit, di ba? Tayo kasi, kuminsan, marami tayong mga bagay na gusto na parang imposibleng makuha. Oo. Kasi naghahangad tayo minsan ng yung bang sabi nga nila, hindi mo kaya yan, pero dahil sa taas ng pangarap mo, nangangarap ka ng parang imposibleng mangyari. Paano nga ba yan? Diba? Meron akong kwento. Alam nyo ba na, hindi pala, ito pala yung kwento ko. Merong isang pamilya, talagang walang-wala. Yeah, walang-wala. Bakit nga ba, hindi ko pa, diretsuhin ko na, kami po talaga wala. Walang-wala talaga kami. Sabi ko nga sa mga anak ko, ang meron lang tayo, yung tinatawag natin na pananampalataya, pananalig, paniniwala. Faith. Ilang meron kami Madalas pinagdadaanan namin ng mga anak ko, yung talagang zero balance. Diba? Pagka zero balance ka, wala talaga Parang lagi ka nag-iumpisa sa scratch. Lagi kang nangangapa. Pero bakit sa kabila ng mga ganun nakukuha pang ngumiti? Diba? Tumatawa nga no? Ang lagi kong sinasabi sa kanila, kapag ka meron kayong isang bagay na gusto, lalo kung yung bagay na gusto mo ay mahirap, basta manindigan ka doon sa gusto mo. Kasi, kung yung nais mo na makuha, dahil alam mong mahirap kunin, at agad kang madi-discourage, sayang naman. Kasi lahat tayo may mga chances na binigay. Lahat tayo pantay-pantay na binigyan ng pagkakataon o pag-asa. Kaya lang kung minsan hindi natin alam gamitin. Nakakalimutan natin na, hindi ibibigay kung hindi kaya. Pero bakit nagkakaroon ng problema sa kabila ng paninindigan mo, di ba? Ang tawag doon, testing. Tinitest yung determinasyon mo, yung paninindigan mo para doon sa gusto mo. Yung gusto nating marating o gusto nating makuha, hindi yan kayang ibigay ng iba. Ikaw lang ang makakagawa nun at ikaw lang ang tanging pag-asa mo dahil ikaw yung magsisikap para doon. Pero ano yung dala-dala mo? Doon sa hirap at doon sa pagsisikap, yung faith, yung paninindigan mo, yung paniniwala mo. Kanino? Sa kakayahan mo ba? Pag nanalig ka sa kakayahan mo, na kaya mo tong marating, pagsusumikapan mo yan di ba? Pero, meron kang dapat bitbit, yung paniniwala mo, na dahil
meron kang kakampi sa journey mo, kaya mo yan. Sino yung kakampi mo? No man is an island. Ako ngayon, nag-iisa ako. Hindi ako nag-iisa. May kasama ako. Yeah. Nag-iisa ka ngayon. Excuse me po. Nag-iisa ka ngayon. May kasama ka. Hindi ka nag-iisa. Akala mo nag-iisa ka. Pero madalas, sasabihin natin, malungkot na naman ako. Nag-iisa na naman ako. Pero ang totoo nun, may kasama tayo lagi eh. Diba? Yun, kung tinatanggap mo siyang kasama lagi. Ngayon, may mga tao kasi sabi nila, ano ba yung pinagsasasabi mo, hindi ba? May mga ibang tao, pilosopo eh, no? Tsaka merong anti at pro. Anti ka ba? Ano yung anti? Di ba? Ayoko mangitin. Di ba? Basta, pag ang usapin tungkol sa pananampalataya, yung faith mo, na kaya mong gawin to, kahit sino humarang, makakaya mo yan. Kasi pagsisikapan mo yan eh. Nagawa nyo na ba sa buhay nyo yung kung ano yung hawak mo dahil alam mo na yung hawak mo nito, ito yung magandang panimula. Kaya mo ba tong isakripisyo mawala? Ulitin ko po. Kaya mo ba yung hawak mo, na tanging hawak mo, yun lang ang meron ka? Kaya mo ba itong mawala? Mahirap yun. Yun na lang ang meron ka eh. Tapos, mawawala. Dahil, i-donate, diba? O ipinagparaya. O kasi nakita mo mas kailangan niya kesa sa'yo. Diba? Pagka ibinigay mo yun sa kanya, mawawalan ka. Pag nawalan ka, hindi ba parang sayang? Kaya mo ba yan? Testing din yun eh. Yung kung ano yung pinakakamot-yamot-ya mo, na hihingin, akin na lang to, sasabihin sa'yo, ito gusto kong ibigay mo sa akin. Na alam mo na walang magiging kapalit ha. Alam mo yun. Diba? Kaya mo bang isakripisyo yung hinihingi niya? Kaya mo? Siguro hindi. O sige. Meron kang sasakyan na nagagamit mo. Talagang kailangan mo yon. Pero, mas kailangan niya. Kaya mo bang ipagparaya? Hindi. Kasi binili mo yon, pinag-ipunan mo yon, pinagsikapan mo yon. Ano isasagot mo sa kanya? Kaya mo ring makapundar ng ganito. Diba? Yung totoo. Kasi totoong tao ka. Totoong tao tayo. Kaya mo bang ibigay yung kaisa-isang bagay na meron ka? Na ang sinasabi nilang, the more you give, the more you get. Diba? Pagka nagbigay ka, merong babalik na sobra-sobra. Mas marami kaysa sa binigay mo. Pero yun lang yung meron ka ngayon. At talagang minutya mo na siya, inalagaan mo na siya, kinip mo na siya. Kasi hindi mo naman yun hiningi lang, pinaghirapan mo yun. Kaya mo bang ipagparaya sa iba yon? Hindi siguro. Kaya ko ba? Kaya ba ng iba? Ano ba yung sitwasyon mo ngayon? Yung sitwasyon mo ngayon, tinetesting ka. Diba? Noong kasalukuyang nandun kami sa hell? Impyerno? Hindi. Nung kasalukuyang, ala pa naman kami doon. Ayoko doon. Ayoko sa hell, ayoko sa impyerno.
Nung kasalukuyang naghihirap na lang talaga, yun na lang yung sobra paghihirap namin. Sobra-sobra talaga. Sabi nung anak ko, oh, nakagayak na ba kuya? Nakagayak na ba yung, gano'n yung, may anak akong gano'n eh. Nakagayak na ba yung para sa ibibigay mo, gano'n. Alam nyo ba na yung 10 piso mo, kung tatanggalan mo yun ng piso, mababawasan. Siyempre, di ba? Kasi 10 piso, tatanggalan mo ng piso. That was, kailan ba nangyari? O sige, wag na lang, ganito lang. May 10 piso ka. Kailangan mo siyang tanggalan ng piso. 10% ng 10 piso is piso, di ba? Tanggalan mo yung ng piso. Ngayon, yung 10 piso mo, dahil nabawasan ng piso, naging 9 pesos na lang. Ang expenses mo is 950. 950, di ba? Magkano yung tatanggalin mo ngayon sa 10 piso? Ang kailangan mo, 950. Testing yun, di ba? No? Kung ang kailangan mo ay 950, at tatanggalan ng piso, yung 10 piso mo magkakaroon ko ng 9 pesos. Ano gagawin mo? Puwersahan to. Diba? Kasi ito ay batas. Ito ay utos. Sisira ka. Ang katapat nun, yung pamilya mo. Yung pagka ito, hindi ito naging 950. Diba? Pag hindi ito naging 950 at naging 9 pesos lang to, kulang. Diba? Ang hinihingi sa'yo piso Ano gagawin mo? Sige nga, sagutin mo nga ako. Ang hinihingi sa inyo, piso. Pagka hindi mo ibinigay yung piso, hindi pwede sasabihin sa'yo. Oh, hi Agnes. When is Calfoporo Agnes? Hi. Kumusta ka din? Mabuti ako. Tumataba ba ako? Nagpapapayat ako, Agnes Kasi mag-aanak ako sa kasal dito. Syempre, ayoko naman ng mukha akong, diba? Ang pagka mataba ang tao, okay yan banat ang mukha, hindi masyadong wrinkled. Wrinkled din parang damit lang na lukot-lukot. Ibang tignan kasi yung yung slim, yung payat. Fit ang tawag doon. Pagka mataba ka ang hirap gumalaw. O Agnes, ayun. Meron kang 10 piso, hinihingi sa'yo piso. So 9 pesos. Ang kailangan mo 950. Ano gagawin mo? Ano gagawin mo? 9 pesos na lang yung budget mo. Pag pinawalan mo yung piso, 950 ang kailangan. Ibibigay mo ba? Payag ka ba? Paano mo ini-interpret yung mga ganong bagay? Paano mo binabalanse? Di ba, no? Tayo po, binibigyan tayo ng chances. Marami tayong chances sa buhay. Pero, yung chances na yon, ang katapat din nun, testing. Tinitest ka. Ano yung kaya mong isakripisyo na mas posibleng walang kapalit yung pagsasakripisyo mo kaysa sa may kapalit? Kasi sakripisyo yun Ang kailangan mo 950. Pero dahil 10 piso nga lang pera mo, ang hinihingi piso. So 9 pesos na lang matitira. Kaya mong pawalan yung piso? Ang hirap, di ba? Pagka nanay ka, naka-budget ka, naku, ba't naman kasi piso hinihingi mo? 950 kailangan ko, hindi ba pwedeng 50 na lang? 50 centimos na ibibigay ko sa'yo, di ba? Ganon tayo, no? Pero alam niyo ba? Yung blessing na hindi mo nakikita, na hindi mo napapansin, kung minsan,
katabi mo na, pero dahil sarado ang isip mo, dahil doon ka nakatutok sa 10 piso, hindi mo nakikita what is piso na hinihingi sa'yo sa blessing na meron ka na, blessings na meron ka na hindi mo napapansin, meron ka pala. Ganun tayo, di ba? Ganito po. Kung minsan, ang nakikita natin, yung visible, yung kung ano yung focus mo ngayon, o di ba? Sabi nga nila, ito bond paper. Di ba? Ang ugali ng iba, isang buong bond paper, puti yon, may ilalagay na tuldok. Di ba? Lalapit sa'yo, ano tong hawak ko? Puting papel, hindi ba? Sasabihin mo. Ano nakikita mo? Di ba? Sasagot yung isa, ay may tuldok sa gitna. Di ba, no? Tingnan mo, di ba? Hindi ba pwede na, ano tong hawak ko? Sinabi mo na bond paper. Pero, nung tinanong mo, ano yung nakikita mo? Ang pinaka-imposibleng sagot dun ang hawak mo ay bond paper. Hindi, pinaka-imposible yun. Yun ang pinaka-imposible niyang magiging sagot. Bakit? Kasi, sinabi mo ang hawak ko ay bond paper. Ano nakikita mo? Diba? Hahanap yun. Hindi niya sasabihin, yan, bond paper, hawak mo, nakikita ko. Hindi niya sasabihin yun. Ang sasabihin niya, merong tuldok sa gitna. Diba? Tama ba ako? Doon sinasabi sa kanya, no? Jeng, meron akong bond paper ako na hawak. Ano yung nakikita mo? Diba? May tuldok. Diba? Hindi ko nakita yung bond paper. Ang nakita ko yung tuldok na maliit. Bakit ganun? Kasi po, kung minsan, ang nakikita lang natin, yung kapintasan, yung kulang. Hindi natin nakikita yung kung ano, yung meron. Diba? Sa problema, may problema ka ngayon. Galit na galit ka ngayon, nagwawala ka, bigat na bigat ka dahil may problema. Pero, hindi mo nakikita na yung problemang binigay sa'yo, gatuldok lang. Doon sa buhay, sa pagpapalang meron ka. Ang problema po, come and go yan. Pagka winelcome mo problema, tuwang-tuwa yan sa'yo. Tapos, ang problema, sinusolusyonan. Pero ang problema, kapag hindi mo sinulusyonan yan, maiipon ang dating sa'yo niyan. Kasi po, ang problema, dating yan at dating. Dapat ang gawin mo sa kanya, okay, come here, and then I will let you go kasi susolusyonan kita. Pero yung problema na hindi mo sinusolusyonan, ipon yan. Ipon. Parang sa mag-asawa yan. Yung mag-asawa, lagi nag-aawayan. Ano pinag-aawayan? Kasi ganito, hinayaan. Naipon ng naipon. Ano nangyari? Sumabog, nagkahiwalay. Ganun lang din po yon. Ngayon, yung buhay natin, ganito. Nagagalit tayo sa problemang dumarating. Pero ang hindi natin nakikita, yung tatag ng loob, yung lakas na ibinibigay sa atin para resolvehin yung problema. Diba? Nagagalit tayo. Pero alam niyo po ba, yung pagpapala, yung blessing, depende yun sa ipinakikita mo at sa ginagawa mo. Na naguguluhan ba kayo? Parang magulo ba explanation ko yun? Parang faith. Yung pananampalataya yun Diba? Kaya bang magpagalaw ng imposible nung pananampalataya mo? Kaya hindi mo kayang pagalawin ng mountain. Iba yung sinasabi doon. Di ba? Ano yun? Pagagalawin ko ba yung bundok? Yung mga bundok? Anong kakayanan ko noon? Hindi ba? Yun pong pagpapala. Hindi basta dumadating. Depende yun sa gawa. Kung babalikan natin yung yung istorya sa Bible. Hindi ba? Noong unang panahon
nagsasakripisyo sila, di ba? Naghahandog sila, nagpumapatay sila ng mga first class na tupa, iaalay, di ba? Tapos yung pinakamaganda mong ani, yun ang ibibigay mo, di ba? Yun ang hinihingi noon. Pero ngayon, ang hinihingi lang sa atin, kakarampot. Kung ano yung willing kang ibigay. Pero, ang tinatawag nila ay ikapo, 10%. Malaki yun. Yun yung may 10 piso ka, piso yung tatanggalin mo. Kaya nga sabi ko nga, ang kailangan mo ay 950. Pero, hinihingi sa'yo piso, so 9 na lang. Alam nyo ba na hindi naman po sa pilitan yun. Pero yung faith mo tinitest. May nagsasabi, ayokong pumasok dyan sa church na yan kasi sa pilitan ng paghingi ng pera. Naririnig nyo rin yun, di ba? Naririnig ko rin yun eh. Sabi ko, bakit ganun? Pero sa pagdaan ng mga araw, naiintindihan ko. Yun pong hinihingi sa'yo na 10% o ikapo o 10%. Maraming pwedeng panggalingan eh. Kasi sabi ko nga noon, paano ko ibibigay ito? Samantalang kulang pa nga yung meron ako sa gastusin ko. Tapos babawasan ko pa. Masyadong komplikado yung 10% eh. Pero yung tax na binabayaran mo, yung mga idine-deduct sa'yo, hindi lang 10%, di ba? So, mas malaki hinihingi nila kaysa doon sa hinihingi nung lumikha sa atin, di ba? Pero, willing ka na bawasan ka ng 20%, 24%, 12% nung batas na sinasabi mo kaysa dun sa 10% ng batas ng lumikha sa atin. Diba? Batas ng tao, batas ng Diyos. Kanya-kanya ng batas. Ano ang pinaprioritize mo ngayon? Ano yung dapat gawin, hindi ba? Marami nagtatanong, bakit parang ang gaan ng buhay nyo kahit ganyan? Bakit parang easy lang? Kaya nga sinampol ko, meron kang chine-cherish na isang bagay o meron kang sasakyan na mahal mo. Ginagamit mo, oo, minsan hindi. Merong nangangailangan nun. Kaya mo ipagbaraya? Mawawalan ka. Pag mawawala sa iyo ang isang bagay, kaya mo ba? Hindi mo kaya. Hindi mo kaya yun. Kasi maaari kang mahirapan sa gagawin mo. Siyempre, sarili ko muna bago ang iba. Ganun tayo, di ba? Pero alam mo ba, yung blessings, yung pagpapala, dumadating. Kung gaano karami at kung gaano kaganda, depende sa kung anong paniniwala meron ka. Sa kung anong pananampalataya ang pinaninindigan mo at kung ano yung alam mong hinihingi na utos, di ba? Pero ang tanong nga sino ba nag-uutos? Yung BIR. Di ba? Ang sabi ng BIR, eto tax mo. Wala kang magagawa Pero yung tax mo dun sa sa ikapo, hindi sa pilitan yun It's an obligation. Alin ang sa pilitan? Yung ginagawa ng BIR, compulsory yun Pag compulsory sa pilitan. Pero yung ikapo, yung tithes, sa pilitan ba yun? Batas yun. Ginagawa mo ba? Makikiraan ako Sorry po Nag-church tayo di ba?
Napupunta tayo sa simbahan, kanya-kanya tayo ng relihiyon, kanya-kanya tayo ng pinupuntahan. Bakit ko to tinatouch? Bakit ito ngayon yung content ko? Bakit ito tinatopic ko? Kasi po, dumadating sa atin yung maraming tanong. Maraming tanong ang tao. Bakit yung taong bagsak na bagsak ay nakakabangon? Bakit siya na pinipilit bumangon hindi naman makabangon? Bakit siya na maganda yung buhay? Bakit ngayon bagsak na siya? At bakit yung mga hirap na hirap sila na ngayon ang nakaangat? Umiikot po yung mundo. Sa tingin niyo ba, bakit nagkaroon sila ng blessing? Ano yung pinagdaanan nila? At bakit nagkaroon ng dilubyo yung buhay niya? Ano yung pinagdaanan niya? Kanya-kanya tayo. Pero iisa lang naman yan eh. Gaano katindi at gaano kalaki yung faith mo na yung buhay mo ngayong pangit ay magiging maganda. Pero hindi ganun kasimple yon. Yung buhay mong pangit ngayon, paano magiging maganda? Hindi simple. Maraming proseso ang pagdadaanan mo para magkaroon ka ng pagbabago. Eleksyon na. Marami ng kakandidato, maraming kakatok sa inyo. Nagagalit tayo kuminsan kasi, bakit ganun? Ang dami-daming plano pero bakit hindi natatapos? Kasi po, kapag ka po yung nakaupo ngayon, yung inelect natin, hindi pareho. Yung inumpisahan o naging trabaho nung natanggal at mag-uumpisa na naman ng panibago, wala talagang continuity yun. Walang magiging, sabihin natin, hindi magiging successful talaga. Yung pong isang bagay na hindi tinutuloy, na puro umpisa, wala. Ganun lang din yung pananampalataya mo, yung paninindigan mo, yung faith mo. Kapag ka puro umpisa ka, bukas ko na lang yung pag-iisipan kung ano gagawin ko dyan. Hindi na, mamaya na lang. Pagka po ganun tayo, tapos sasabihin mo, hindi ko nagustuhan yung ugali niya, tanggalin natin yan, ibahin na natin yung leader. Leadership, ang good leader po, dapat magkaroon ng good follower. Pero para magkaroon ka ng good follower, dapat good leader ka, di ba? Pero, ang leader po, pinipili yan. 10 tayo, ikaw ang leader. Payag ba kayo? Magkakaroon kayo ng votation, di ba? Iluluklok niyo siya. Kapag ka po ang naiupo niyo ay maling leader, mali yung sinasabi niyang pagpapairal ng batas, mali kayong lahat. Mali tayong lahat, di ba? Pero, pag tama yung naiupo mo, tama yung journey niyo, di ba? Kapag kayong leader nyo corrupt, ano kayo? Corrupt. Kapag kayong leader nyo, naniniwala na ang pagpapala ay nag-uumpisa sa pagiging tapat at sa at nagkakaroon ng pagpapairal ng tamang batas. Batas ng Diyos at batas ng tao, yun ang good leader. Pero pag ang sinasabi mong leader nagpapairal lang ng batas ang tao, kulang. Parang malabo yung content ko ngayon, di ba, no? Hindi, ang hirap kasing ipaliwanag nung paano mo paiiralin yung faith Ang hirap, di ba? Yung faith po kasi, ang testing niyan ano yung kaya mong isakripisyo di ba? Noon, si Abraham, di ba? Hiningan siya ng sakripisyo noon. Si Abraham ba yun o si Moses?
Hiningan siya ng sakripisyo nun. Hiningan sila ng sakripisyo nun. Ano yung kaya mong ibigay? Pero hindi eh. Sinabihan sila, ito ang dapat niyong ibigay sa akin. Diba? Binibigay nila. Pero dumating yung time na ang hiningi yung anak. Diba? Pag ang hiningi sakripisyo sa'yo anak mo, kaya mong ibigay. Pero noon, ibinigay. Tines, di ba? Ngayon, yung pagbibigay po at saka yung pagtulong sa iba, voluntary yan, walang sapilitan. Pero still, doon ka rin itetest. Paano ka tumutulong sa iba? Paano mo iniintindi yung iba? At paano mo ginagawan ng kaganapan yung sinasabing faith mo? Hanggang saan yung kaya mong isakripisyo? Hanggang saan yung kaya mong ibigay? At hanggang saan yung kaya mong itulong sa iba na wala kang hinihinging kapalit? Pero kung minsan, sabi nila, bakit nagre-reklamo ka? Hindi po reklamo yon. Nagtatanong ka. Diba? Dumadaing ka. Iba po yung daing sa reklamo. Yung nahihirapan, okay kang dumaing. Yung nagagalit, okay magalit. Pero ang hindi po maganda, yung ikaw ay kukontra sa utos, sa batas. Kasi kapag ka po ang isang tao, nakita mo siya, kontra siya sa pinaiiral na batas, ilagan mo ng konti. Diba? Ilagan mo ng konti. Distansya. Bakit? Alam mo nang lumalabag sa batas, pinapamper mo pa, kinukonsinti mo pa. Ano ka na ngayon, hindi ba? Violator ka kapareho niya. Yun pong po, yung pagsunod sa batas, pareho lang yan eh. Yeah. Meron tayong free will. Yung 10 pisong sinasabi ko sa inyo, piso hinihingi. Pwede naman na yung 10 piso mo, hindi ko kayo sinasabihang ito ako eh. Sabi ko, ako may 10 piso. Ito expenses ko, 10 piso. Ngayon, ano yun? Papatayin ko ba yung sarili ko? Gugutumin ko ba yung sarili ko para lang makatupad ako? Hindi po ganon. Kaya binigyan tayo ng isip, binigyan tayo ng sariling desisyon para timbangin ano yung magaan. Hindi po ikaw pahihirapan. Hindi mo dapat pahirapan yung sarili mo. Ano yung magaan sa loob mo at ano yung magaan para sa lahat. Kasi ang daming question tungkol dyan. Ako rin naguguluhan dyan eh. Pero ako ang ginagawa ko po ganito. Ano yung bukal sa loob ko? Ano yung alam kong makatwiran? Kasi po, yung blessing na dadating sa'yo, ang katapat nun, ano ba o gaano kalaki yung faith mo? Yung iba kasi nagtataka, bakit dati bagsak na yan Bakit nakakabangon? Hindi ko po sinasabi na ako ay the best. Hindi ko rin sinasabi na ako ay pinakamagaling. Ang sinasabi ko lang po, yung tao na sumusunod sa batas, mahirap yung pinagdadaanan, hindi madali. Pero kapag ka po yung tao nakalusot sa kanyang hirap na dinadanas sa pagsunod sa batas, maganda ang kalalabasan. Tanong, sumusunod ka ba sa batas? Meron tayong dalawang set ng batas. Batas ng Diyos at batas ng tao. Alin doon yung sinusunod mo? Mamimili ka di ba? Nakapili ka na? Pili. Comment below. Di ba? Alin? Batas ng Diyos, batas ng tao. Ano susundin mo? May pagkakaiba yun eh. May pagkakaiba yun. Pag inisa-isa mo yung batas ng Diyos, tatamaan ka.
Kasi umpisa pa lang, love God above all, ano ka na? Ginagawa ba? Tapos tuloy-tuloy na sunod-sunod na yon. O, batas naman ng tao ito. Pero ano po ang nangingibabaw dito sa mundo? Batas ba ng Diyos? Batas ng tao? O pinagsama mo? Pag pinagsama mo ang batas ng Diyos at batas ng tao, komplikado yan. Doon matetes yung faith. Kaya nga sabi nga, how big is your faith? Can it move mountains? Kasi po, kung yung sitwasyon natin ngayon, especially the government na sinasabing siya ang nagli-lead ng bansa, sa tingin po ninyo, yung mga nakaupo ba sa inyong lugar, yung mga leader na sinasabi nyo, iniluklok ninyo para maging tagapanguna nyo, ano kayang batas ang sinusunod niya? Kasi dalawang set eh. Bakit ito? Bakit ito yung topic? Bakit ito yung content? Kasi po, napapanahon. Hindi nyo ba napapansin ang gulo-gulo ngayon ng gobyerno? Gobyerno kahit saan. Gobyerno sa Pilipinas, gobyerno sa Amerika, gobyerno sa magulong magulo. Bakit? Kasi yun ang tanong eh. Ano sinusunod? Batas ba ng Diyos at batas ng tao pinag-combine o batas lang ng tao ang pinaiiral o hindi? O binabiolate nga pati batas ng tao eh. Diba? How much more yung batas ng Diyos? Pero alam niyo po ba, kung ang magiging leader natin, ang sasabihin niya, how big is your faith? Can it move mountains? Tanungin niyo siya, Sir, ba't po ganyan sinasabi niyo? Kasi baka ang mentalidad din niya, yung batas ng Diyos, dapat kasama sa batas ng tao. Kapag ka po yung taong iluluklok ninyo, alam yun, how big is your faith? And can it move mountains? Uy, hello! Baka meron siyang dalawang set ng batas. Balansehin niyo po. Bakit ganon? Hindi ba? Kasi kapag ka hindi ganon, parang di ba? Nag-umpisa tayo, meron tayong utos, 10 utos. Yung batas nga ng tao, napagkadami. Pero bakit mas memoryado nila? Bakit mas ipinatutupad nila? Samantalang itong 10 utos, parang tinatalikuran. Tapos kung titignan mo yung ginagawa ng tao na yon, bakit parang against doon sa 10, di ba? Isa sa 10 utos, huwag kang mangangalon niya. O, di ba? Pero nangangalon niya ka. Pero sumusunod ka naman sa batas ng tao. Di ba? Meron pa. Huwag kang magnanakaw. Uy, nangungupit ka. Pero, law-abiding citizen ka ng batas ng tao. How about batas ng Diyos, di ba? Now, sasabihin mo, my faith can move mountains. Hello? Sure? O sige, itest natin. Ito yung batas na 10. Ito yung batas. Gaano kakapal ang constitution? Kapal, di ba? Ang dami, tapos nagdadagdag pa sila. Pero yung 10, meron ka ba? Yung 10, pag kumpleto yun, kayang-kaya mong magpagalaw ng mga bundok. Kasi, yun yung nangyari noon. Kaya nga, di ba, ginunaw ang Sodom at Gomorrah, di ba? Kasi nakalimutan nila, ito yon, di ba? Maraming nagsasabi, judgment is coming, the end is near. Totoo po yun. Pero how big is your faith? Nasasabihin mo, I am saved, ligtas ako. Hindi ako mapupunta sa impyerno. How big? Gaano kalaki paniniwala mo at gaano katindi yung paninindigan mo. Diba? Masalimuot po pag pinag-usapan ang tungkol sa utos ng Diyos at sa utos ng tao. Masalimuot yan eh. Kasi contradicting ba? Contradicting. Pero still, how big is your faith?
Tanong ko yan sa'yo. Kasi tinatanong ko ni sarili ko. How big is my faith? Pero dahil sabi nga, ang tao hindi perpekto, patuloy na nagkakasala. Pero binibigyan tayo lagi ng chance. Ang dami nating chances. Nagkasala tayo ngayon. We ask forgiveness, ganon. Pero yung repetition, nagsasawa rin. Yung nakikinig, diba, napapagod din. Pero sana, hindi huli. Hindi pa huli. How big is your faith? Kumustahin mo. Kumustahin mo. Gigising ka sa umaga, laban. Tapos magpapahinga ka sa gabi. Pag nagpahinga ka sa gabi, maganda na naman yung gising mo sa umaga. Ganun uli, laban. Tulog uli sa gabi, gising uli sa umaga. Pero, dun sa routine mo na yon, alam mo ba kung ano ang standing mo na? Diba? Kaya mo na bang sagutin yung how big is your faith? Kung naguluhan po kayo sa sinasabi ko, sorry. Pero, baka sakaling ito yung umpisa para maramdaman mo. Oo nga, ilang batas ba ang sinusunod mo? Kanino ba? Pero dapat po, alam natin, susunod tayo doon sa batas ng Diyos. At susunod din tayo sa batas ng tao. Ganon talaga yan eh. Hindi mo yan mailalayo. Kung paano ang politika pala ay hindi mo pwedeng ihiwalay sa pagkatao mo. Dahil ang politika, yan ang nagpapatakbo ng mga umiiral dito sa mundo. Dahil doon sa langit, meron na meding batas na ibinaba sa lupa. O, hindi ba? Masalimutan, no? Google lang, research lang, di ba? Inumpisahan ko kayong guluhin. Sorry, Diana. Sorry. Kasi sabi ko nga, kailan dadating yung pagpapaalala, di ba? Kailan magsasabing, hello, alam mo na ba to? May nagsabi na ba sa inyo nun? Hi, how big is your faith? O may nagtanong na ba sa inyo nun? Ako na lang. Tatanungin ko kayo ngayon. How big is your faith? Can it move mountains? Google lang. Trace mo nga. Magkaroon ka ng pag-aaral sa sarili. Pinag-aaralan ko kasi lagi yan eh. Tinatanong ko yung sarili ko. What if dumating ang judgment day ngayon? Kasama kaya ako sa maliligtas? O kasama ako doon sa hindi? Nakakatakot. Yun lang po. Kung meron tayong, kung magulo, research ka lang. Kasi ako din naguguluhan. Kaya nga tinatanong ko kayo pareho ba tayo na tinatanong yung sarili na how big is your faith? Tinatanong ko yan. Jeng, hanggang saan yung faith mo? Sinusunod mo ba yung batas ng Diyos at batas ng tao? Hindi pwede kasing kakalimutan mo ang isa. Dalawa yan. Kung nasan ka, susundin mo yung batas ng lugar. Hindi, kung nasan ka, nasa Bungabong Nueva Ecija ka, sundin mo yung batas ng Bungabong Nueva Ecija. Kung nasa Cabanatuan City ka, sundin mo yun. Dapat, law-abiding. Diba? Batas ng Diyos at batas ng tao. Pasensya na akong naguluhan. Ito po si caregiver Nana ng Illinois, USA. Mahirap ipaliwanag. Kaya nga kailangan nagre-research. God bless po sa ating lahat. Loves ko kayo.